Habang nakatutok ang buong PBA sa pagbabalik ng Barangay Ginebra sa finals, isang pangalan ang unti-unting lumalakas ang usapan sa liga. Siya si RJ Abarientos. At ang mas nakakagulat, habang pinapangunahan niya ang Ginebra sa isa na namang championship run, may mga usap-usapan na naman na may interes umano mula sa Korean Basketball League para ibalik siya sa Korea. Pero bago natin pag-usapan ang mga rumors na yan, balikan muna natin kung gaano kalayo ang narating ni RJ. Bago pa man siya maging isa sa pinakabagong bituin ng Ginebra, una nang gumawa ng pangalan si RJ sa Korea. Matapos ang kanyang collegiate career sa FEU, nagtungo siya sa KBL at naglaro para sa Ulsan Hyundai Mobis Phoebus noong 2022. Hindi nagtagal, agad niya ang pinahangang Korean basketball fans dahil sa kanyang mabilis na laro, shooting at kakayahang gumawa ng puntos laban sa mas malalaking imports at local na Korean players. Dahil sa kanyang impresibong performance, kinilala siyang KBL Rookie of the Year noong 2023. Isang napakalaking achievement para sa isang Filipino guard na naglalaro sa isa sa pinakamalalakas na liga sa Asia. Kalaunan ay lumipat din siya sa Japan B-League bago tuluyang bumalik sa Pilipinas upang sumabak sa PBA. Pagdating sa Barangay Ginebra noong 2024, maraming fans ang agad na na-excite dahil alam nilang may international experience ang batang guard. Ngunit hindi naging madali ang kanyang adjustment. Sa kupunan ni na Justin Brownlee, Scottie Thompson, Japet Aguilar at sa sistema ni Coach Tim Cone, kailangan niyang matutong maglaro hindi lamang bilang scorer kundi bilang bahagi ng isang championship culture. At ngayon, makikita na ang resulta. Sa semifinals laban sa rain or shine ni Coach Sheng Yao, isa si RJ sa naging pinakamalaking dahilan kung bakit nakabalik ang Ginebra sa PBA Finals. Sa Game 5 pa lamang nagsimula na mag-init ang kanyang laro. Ngunit sa Game 6, tuluyan na siyang sumabog. Nagposte siya ng 30 points, 7 assists, 6 rebounds, 3 steals at 1 block upang tulungan ng Gene Kings na talunin ng rain or shine 118-107 at tapusin ang serye sa 6 na laro. Maging si Coach Tim Cone ay hindi itinago ang paghanga sa kanyang batang guard. Ayon kay Cone, nakita niya ang kakaibang focus at kumpiyansa ni RJ bago pa man magsimula ang laban. Kaya sa dalawang pinakamahalagang laro ng serye, ibinigay niya ang tiwala kay Abarientos at hindi siya binigo nito. Ngunit habang tumataas ang kanyang value sa Ginebra, biglang umugong naman ang balita tungkol sa posibilidad na bumalik siya sa Korean Basketball League. Ayon sa ilang basketball reports at social media discussions, may mga espekulasyon na interesado umano ang dating KBL team na Ulsan Hyundai Mobis Phoebus na muling kunin ang serbisyo ni Abarientos. May mga usapan pa nga tungkol sa posibleng buyout scenario upang maibalik siya sa Korea. Pero mabilis ding nilinaw ni RJ ang kanyang panig. Sa isang panayam, direkta niyang sinabi na wala siyang alam sa mga kumakalat na usapan at nananatili siyang nakatutok sa Barangay Ginebra. Ang simpleng sagot niya, dito ako sa Ginebra. Idinagdag pa niya na wala siyang kaalaman sa anumang negosasyon o planong pagbabalik sa KBL sa kasalukuyan. At marahil iyon ang dahilan kung bakit mas lalong humanga ang mga Ginebra fans sa kanya. Dahil sa panahon kung saan maraming manlalaro agad na tumitingin sa mas malaking kontrata o overseas opportunities, ipinapakita ni RJ na ang focus niya ngayon ay isang bagay lamang, ang manalo ng kampyonato para sa Ginebra. Sa katunayan, matapos nilang maabot ang finals, sinabi rin ni Abarientos na hindi siya nakatingin sa personal statistics. Para sa kanya, mas mahalaga ang tagumpay ng buong kupunan kaysa sariling numero. At dito nagiging mas interesante ang kanyang kwento. Dahil habang sina Justin Brownlee, Japet Aguilar at maging si Scottie Thompson ay mga established stars na ng franchise, si RJ naman na nakikita sa isa sa mga susunod na mukha ng Barangay Ginebra. Hindi na siya rookie. Hindi lamang siya pamangkin ni Johnny Abarientos, hindi rin siya ang batang guard na nanggaling sa Korea. Ngayon, isa na siyang all-star, isa sa mga pangunahing sandata ni Tim Cone at isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit muling nasa PBA Finals ang Barangay Ginebra. Kaya ngayon, isang malaking tanong ang umiikot sa mundo ng PBA. Kung sakaling bumalik nga ang interes ng KBL kay RJ Abarientos, pipiliin ba niya ang bumalik sa Korea?
o mas pipiliin niyang manatili sa Hinebra at magiging sunod na franchise superstar ng pinakamalaking kupunan sa Philippine basketball? Sa kasalukuyan, malinaw ang sagot ni RJ. Dito ako sa Hinebra at habang buhay pa ang laban para sa kampyonato, mukhang wala muna siyang balak umalis. Para maging updated sa mga sports news and events, basketball, boxing, esports at kung ano paman, huwag kalimutang i-follow ang Sports Balita International sa ating Facebook at YouTube page para laging updated sa mundo ng palakasan.